Ang hiyas na Sayamantaka. Si Haring Satyajit ay nakatanggap ng Sayamantaka na hiyas sa pamamagitan ng grasya ng kanyang pinakamatalik na tagapayo, ang Diyos ng araw na si Surya. Ikinabit niya ito sa isang laket at isinabit sa kanyang leeg. Si Satyajit ay naglakbay patungo sa Dwarka at inakala ng mga residente doon na siya mismo ang haring ng araw. Silang lahat ay lumapit kay Krishna at sinabi sa kanya na dumating si Lord Surya upang makita siya. Ngunit sumagot si Krishna na hindi ito si Lord Surya, kundi si Satyajit na napakaliwanag dahil sa suot niya na Sayamantaka jewel. Sa Dwarka, inilagay ni Satyajit ang mahalagang bato sa isang espesyal na altar sa kanyang tahanan. Araw-araw ang hiyas ay gumagawa ng marami at malalaking ginto. At mayroon din itong karagdagang kapangyarihan na kung nasaan man ito at maayos na sinasamba, walang sakunang magaganap. Sa lugar na iyon, walang disaster, walang magkakasakit, at ang lahat ay magiging maalwan. Sa isang pagkakataon, ay hiniling ni Lord Krishna kay Satyajit na ibigay ang hiyas sa hari ng mga Yadus, si Ugrasena. Ngunit tumanggi si Satyajit dahil siya ay naging sakim. Di nagtagal, umalis ang kapatid ni Satyajit na si Prasena mula sa lungsod upang mangaso sakay ng kabayo. Suot nito ang Sayamantaka jewel. Sa daan, pinatay si Prasena ng isang leon at dinala ang hiyas sa isang kuweba sa bundok kung saan nakatira ang hari ng mga oso, si Jambavan. Pinatay ni Jambavan ang leon at ibinigay ang hiyas sa kanyang anak upang maging laruan. Nang hindi makabalik ang kapatid ni Haring Satyajit, inakala ng hari na pinatay siya ni Sri Krishna para sa Sayamantaka jewel. Nang marinig ni Lord Krishna ang usap-usapan ng mga tao tungkol dito, upang linisin ang kanyang pangalan, kasama ng ilang mamayan, hinanap nila si Prasena. Sinundan nila ang kanyang landas at sa wakas ay natagpuan ang kanyang katawan at ang kanyang kabayo na nakahandusay sa gubat. Sa karagdagang paglalakbay ay nakita nila ang bangkay ng leon na pinatay ni Jambavan. Sinabi ni Lord Krishna sa mga mamamayan na maghintay sa labas ng kuweba habang siya ay pumasok upang mag-imbestiga. Pumasok si Lord Krishna sa kuweba ni Jambavan at nakita ang Sayamantaka jewel na nakalagay sa tabi ng isang bata. Ngunit nang subukan ni Krishna na kunin ang hiyas, ang tagapag-alaga ng bata ay naghihiyaw sa takot na naging dahilan upang si Jambavan ay mabilis na pumunda sa lugar. Inakala ni Jambavan na si Krishna ay isang ordinaryong tao, kaya nagsimula siyang makipaglaban sa kanya. Sa loob ng 28 araw, tuloy-tuloy silang naglaban hanggang sa humina si Jambavan mula sa mga suntok ng Panginoon. Nang maunawaan na
si Krishna ay ang kataas-taasang persona na Diyos, nagsimula siyang purihin ni Jambavan. Hinipon ni Lord Krishna si Jambavan gamit ang kanyang malalotos na kamay upang matanggal ang takot nito at magkaroon ulit, bumalik ang lakas ng katawan at ipinaliwanag ang lahat tungkol sa hiyas. Sa malaking debosyon, buong galak na iniharap ni Jambavan ang sayamantaka na hiyas kay Krishna, kasama ang kanyang dalaga na si Jambavati. Samantala, ang kasama ni Lord Krishna na naghihintay sa labas ng kuweba ay bumalik na sa Dwarka na malungkot. Lahat ng mga kaibigan at kapamilya ni Krishna ay labis na nalungkot at nagsimulang regular na sumamba kay Goddess Durga upang matiyak ang ligtas na pagbabalik ng Panginoon. Habang isinasagawa ang pagsamba, pumasok si Lord Krishna sa lungsod, kasama ang kanyang bagong asawa. Tinawag niya si Satyajit sa harap ng Royal Assembly at matapos ay ikinuwento ang buong pangyayari sa pagbabalik ng Sayamantaka Jewel. Ibinalik niya ito kay Satyajit. Tinanggap ni Satyajit ang hiyas, ngunit may malaking kahihiyan at pagsisisi. Bumalik siya sa kanyang tahanan at doon ay nagpasya siyang ihandog kay Lord Krishna hindi lamang ang hiyas kundi pati na rin ang kanyang anak na babae bilang pagpapakumbaba sa kanyang pagkakasala na nagawa kay Panginoong Krishna. Tinanggap ni Sri Krishna ang anak na babae ni Satyajit na si Satyabhama na may taglay na lahat ng banal na katangian. Ngunit ang hiyas ay tinanggihan niya at ibinilik ito kay Satyajit. Sundan natin ang ikalawang parte ng kwentong ito bukas. Haribol.